Isang umaga, hanggang ngayon nga hindi pa rin ako sigurado kung anong klaseng ibon ba itong nakuha ko sa palabunutan. Nagtanong naman ako pero iba-iba rin ang sagot nila. Meron nga pala nagsabi, ito daw ay tikling, ito daw ay isang owl, agila daw to na maliit pa lang, pero mas marami nagsasabi na isa daw tong pugo. Pero isa lang ang sigurado ko, hali ngayong araw pala, papakalpasan na natin siya. Karamihan nga pala sa inyo, sabi sa bukid sila nakatira. Pero bago nga pala natin siya pakalpasan, ay bubusugin muna natin siya na pagkain niya. Paborito niya kasi ito eh. Kahit papaano ay medyo nagdadalawang isip pa nga ako. Kasi kung sa pag-aalaga lang, ay kayang-kaya ko naman alagaan dahil napakadali nilang alagaan. Tahimik lang siya, hindi maingay, at higit sa lahat, hindi rin siya mabaho. Pero saan siya magiging masaya at kung saan siya dapat, yun ang gagawin natin. Madami nagsabi na sa bukid daw siya nakatira. Eh eto, kahit sobrang init ay nagpunta ako ng bukid. Naghahanap lang ako ng spot na pwede ko pag iwanan sa kanya. Hanggang sa makakita ako ng napakagandang spot. Mukhang okay naman siya dito pag nauhaw siya, meron tubig. Kapag naman nagutom siya ay meron mga talim dito na pwede niyang kainin. At kung mainitan man siya ay meron din puno ng mangga na pwede siyang tumungtong at lumipad. Medyo struggle nga to kasi tatawid pa ako sa kabila. Medyo nakakatakot ang din tuloy na tinutungtungan ko. Manipis na kahoy lang kasi siya at walang gaanong suporta. Kinakabahan lang naman ako ng very slice kasi na mahulog ako dito ay sigurado ako ligo na ako. Hanggang tuhod lang naman yung tubig dito. Pero kahit na sa pinakadulo humakbang na ako. Ay, pabuti naman at nakatawid ako. Ngayon ito na ang last moment namin na magkasama ni Sogo. Sobrang lungkot man pero kung ito mapapabuti sa kanya ay ibibigay ko na. At nung inilapag ko nga siya ay nagtakbo-takbo na agad siya. Nagpunta agad siya sa mga dahon-dahon. Para medyo naninibago pa siguro siya kasi bagong lugar lang to sa kanya. Nahayaan ko na siya magdakad-lakad at kusang lumayo sa akin. Hindi lang masyadong kita sa camera pero magka-eye to eye kami habang naglalakad siya. At napansin ko parang hindi na siya naglalakad. Tumigil na lang siya sa isang pwesto at nagkatingin ng kaming dalawa. Medyo napapaisip tuloy ako, tama ba tong desisyon na ginawa ko? Pakiramdam ko lalo siyang nalungkot. Pero naisip ko din, baka sa ganitong size niya hindi pa talaga siya adult. Baka kailangan ko muna siyang palakihin pa bago siya pakawala. Sabi nga din ng mga kaibigan ko, alagaan ko daw muna hanggang sa lalaki kasi baka daw kainin ng ahas. Bukod doon, sobrang init din kasi dito sa bukid kaya parang hindi ko siya kayang iwan. Kaya naman para makasigurado ako, kukunin ko muna ulit siya. At magtatanong muna ako sa pinagbilhan ko neto kung saan ba sila nakatira. Or kung kaya na lang mamuhay nang hindi inaalagaan. At buti naman hindi pa ako nakakalayo, nakakita na ako dito na nagpapalabunutan. Tinignan ko nga din pala kaberap silang pugo na kasi size nung sa akin. Meron naman kaya nagtanong ako. Yung gato ba kuya kaya na mabuhay mag-isa o alagaan pa? Alin? Yung mga ganyang kalaki. Alagayin pa yan. Hindi na, wala sa kumain. Pakay mo lang sa makain na yan. Sa kanya, ito na. Medyo nahiya din naman ako na pinatigil ko pa si kuya para magtanong kaya bumili rin ako ng isa pa para kahit papaano hindi malungkot si Sogo at may bago na siyang kasama. Hindi ko nga lang alam kung babae or lalaki pero kung sakaling babae naman siya pangalan ko nga pala sa kanya ay Soler. Ayan Sogo, sana wag ka na malungkot, may bago ko lang kaibigan si Soler. Sana maging magkaibigan kayo at kung babae naman si Soler sana maging magjowa kayong dalawa. At dahil nga pala sa sobrang init ng panahon ngayon binilhan ko nga pala sila ng tig-isang electric fan. Medyo ang mahal nga ng bili ko dito kasi binili ko na to sa palengke. Nakita ko nga sa online tigwa 100 pesos lang pero nabili ko to ng 250 pesos ang isa. Inilalagay ko na nga itong electric fan. Medyo natakot na sila ng una kasi syempre hindi nila alam kung ano to eh. Tigdalawang sulok nga pala pinaglagyan ko ng electric fan. Kung mapapansin nyo, nagiginhawahan na silang dalawa. Gumagalaw-galaw na ngayon mga balahibo nila kasi tumatapatan sila mismo sa electric fan. Napansin ko kasi nung mainit ay matamlay si Sogo. Pero ngayon dito kahit maliit ang galawan niya, mas malikot siya. Kaya nga naghiwalay na sila, nag-iisang electric fan na. Wish ko sana maging malusulog sila at lumaki sila ng todo. At sana mangitog sila na madami para makabuo na sila ng family nila. O kung hindi man, gagawin lang natin kwek-kwek. Char, joke lang yun ha. Pag dumami, mamimigay tayo sa mga fans. Kaya naman abangan. Yeah!